Papunta ho dito, nag-iisip ako magsuot ng casual attire. Inilabas po ng aking kasambahay, barong. Sabi ko siguro obligado barong. Buti lang kung may tatlo kami nakabarong dito ngayon para hindi ako nag-iisa. Nagawang, naalala ko po doon sa administrative order na inamyendahan kamakailan. Meron pong section doon nakalagay 30% dapat women. Mukhang successful na po yun. Successful na po yata yung ating women advocates dahil 70% na yata ang women dito. Next year siguro meron ng men's sectoral representative dito. Nagalang-galang mga kalihim, Joel Racamora, Dicky Soliman, Butchabad, King Deles, at saka si Joel Villanueva, pinakamatanda po sa amin. Dr. Jacqueline Badcock, Congresswoman Amy Calixto Rubiano, Congresswoman Enidina Abad, Congresswoman Kaka Bagaw, at Representative Godofredo Arquisa, Chairperson Hernani Panganiban, Chairperson Remedios Riquen, Chairperson Leon Flores, my idol, Risa Ontiveros, the NAPSI's basic sectors, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal po kababayan, magandang umaga po ulit. Ipagpamanin po ninyo kung sisimulan ko ang aking talumpati sa pamamagitan na isang mapait na katotohanan. Sa kabila ng layo ng ating naabot sa loob lamang na maikling panahon, nananatili pa rin dambuhalang balakid sa tuloy-tuloy na pag-arangkada ng ating bansa ang malubhang kahirapan. O kaliwat kanan ang mabubuting balita na natatamasa ng ating administrasyon sa tuwid na daan. Subalit hindi tayo maaaring makontento. Bawat mesang walang laman, bawat tiyan na kumakalam ay tanda na marami pa tayong dapat gawin. Alam naman siguro natin ang lalim ng kumunoy ng problemang minana natin. Mantakin po ninyo, umabot na sa halos 5.2 million ang naitalang naghihirap na pamilyang Pilipino nitong 2009 ayon sa National Household Targeting System for Poverty Reduction. Katumbas po ito na humigit kumulang 25 milyong Juan de la Cruz na nanatiling kumakalamang tiyan na pipilitang papasukin ang anak sa trabaho imbis na silid-aralan at dinadaan na lamang sa pagtitiis ang dapat sanang pagbisita sa pagamutan. Subalit hindi po tayo nailuklok sa posisyon upang magmukmok lang. Ipinagkatiwala sa atin ng taong bayan ang layuning maibsan ang gutom at kahirapang matagal nang nagpapaluhod sa Pilipinas. Isa na nga po ang National Anti-Poverty Commission sa mga ahensyang naatasang labanan ang kahirapan. Binuo po ang NAPSI sa layong maipatupad at maipalaganap ang social reform agenda ng pamahalaan. Ang mapagtibay ang pagtutulungan ng gobyerno at ng mga batayang sektor sa pagtuon sa kahirapan at sa mga di pagkapantay-pantay sa lipunan. Subalit sa mga nagdaang taon, tila ba nadiskaril ang maraming civil society organization sa proseso ng NAPSI. Kaya naman po, nitong ika-10 na Oktubre, nag-issue tayo ng Administrative Order 21 na siyang magiging implementing rules ng Social Reform and Poverty Alleviation Act upang maisulong ang mas makabuluhang representasyon mula sa ating mga batayang sektor. Ito rin ay upang masiguro ang autonomiya at pananagutan na mga kinatawan nila mula sa iba't ibang sektor at maitaguyod ang pamamahalang mas may partisipasyon at pakikilahok sa mamamayan. At ngayon po, unti-unti na nating natatamasa ang bunga ng pagbabagong ito. Nagpapasalamat po tayo sa buo-buo ng NAPSI sa paghahanda at pagpapatupad ng pagtitipong ito at sa araw-araw ninyong sakripisyo upang matupad ang ating mga inisyatibang pangkahirapan. Siyempre, special mention po si Kalihim Joel Racamora na siyang nagtitimon sa NAPSI. Sa tuwid na direksyong tinatahak nito ngayon. Tiwala akong dodoblehin pa ninyo ang inyong pagkayod upang mas mabilis nating matupad ang ating mga plano. Naniniwala po akong malaking hakbang itong National Sectoral Assemblies natin sa krusadang maibsan ang gutom at kahirapan sa bansa. Maliban sa pagiging behikulo para maipaabot ng ating mga batayang sektor ang kanilang mga pananaw at hinaing,
Mekanismo rin ito upang matalakay ang mga bagong estratehiya at paraan upang magdulot ng positibong pagbabago sa mga sektor at sa buong bansa. Ang pagbubuklod-buklod po natin ito ay susi upang mas maging epektibo ang pagpapatupad at pagpapalaganap ng ating mga inisyatiba kontra kahirapan. Mas bukas at mas susing ugnayan na may malayang pakikilahok mula sa mga local government units at sa komunidad. Ito po ang nakikita nating solusyon sa mas mainam nating pagsugpo sa katiwalian at kahirapan. Bukod sa pagtukoy sa pinakamahihirap ng bayan sa buong bansa kung saan natin itutuon ang ating mga inisyatiba, bibigyan pagkakataon din natin silang lumahok sa pagbalangkas ng mga programa kontra kahirapan. Ngayong mas binigyan tinig at lakas sa mga batayang sektor, mas marami tayong sasagwan tungo sa tuloy-tuloy na pagsulong ng bansa. Ibabalik natin ang liwanag ng pag-asa, ang kumpiyansa ng maralitang mamamayan na taglay nila ang kakayanang lampasan ang kahirapan. Ang paglaban po sa kahirapan ay nananatiling pangunahing layon ng ating administrasyon at wala na po talagang atrasan sa laban na ito. Ang reseta po natin sa panlipunang karamdamang ito, ang PhilHealth at Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Malaki na po ang naiangat ng saklaw ng subsidized health insurance dahil sa ating PhilHealth program. Ayon po sa Department of Health, sa pangunguna ni Kalihim Icona, 5.2 milyong pamilya na po ang na-enroll natin sa sponsored program ng PhilHealth. Itinaas na rin po natin ang ating mga pondo para sa mga eskwelahan at mga pagamutan. 11.3 billion pesos po ang inilaan natin para sa mga karagdagang silid-aralan na mas mataas po ng 54% noong nakaraang taon. Sa pagpapabuti naman ng kalagayan ng mga health facilities, lampas doble ang inangat na inilaan nating budget mula 3.2 billion pesos noong 2010 patungong 7.1 billion pesos sa taong ito. Gayun din po ang ganda ng takbo ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nang maupo po tayo sa pwesto noong Hulyo 2010, kulang-kulang 800,000 lamang ang benepisyaryong pamilya ng programang ito. Mula nitong Setyembre, pagkatapos lamang ng lampas isang taon, mayroon na tayong 2.23 milyong benepisyaryo. Abutin pa po natin ang target nating 2.3 milyong benepisyaryo bago matapos ang taon na ito. Pagdating naman po sa budget, ang 10 bilyong piso noong nakaraang taon na doble natin sa 21 bilyong piso sa taong ito. At plano pa po nating itong taasan sa taong 2012 sa naipropose nating budget na 39 bilyong piso. Malinaw na po na kahirapan ang pinakamalubhang problemang ating dinatnan at makikita naman po natin sa datos ang bisa ng inalatag nating solusyon. Sa kabila nito, marami pa rin ako may question sa Pantawid Pamilya kung bakit natin ito tinututukan, binibigyan ng oras at pinaglalaanan ng pondo. Ang sabi ng ilan, upang makaahon sa kahirapan, ang kailangan ay turungan mangisda si Juan at hindi basta na lamang abutan ng pagkain sa kanyang harapan. Ang akin naman po, kapag may nakita ka bang taong nalulunod, ang una mong gagawin ay sabihin siya sa kanya, na halika, tuturuan kitang lumangoy. Hindi po ba't mas tama na sa ganitong pagkakataon, abutan mo muna siya ng salbabida? Simple lang po ang nais kong idein sa programang ito. Bukod sa paunang lunas sa pagsasalba at pagtutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng pinaka-nangangailangan nating kababayan, ituring niyo po itong puhunan para sa kinabukasan. Sa paninigurong may pagkain sa hapagkainan, sa pagtsak na napupunuan ng kabataan Pilipino ang bawat upuan sa mga silid-aralan, sa pagtutok sa pagbigay ng atensyong medikal sa ating mga kababayan, nasisiguro din natin na ang kanilang mga anak ay magkakaroon ng mas magandang pagkakataon upang makaahon sa kahirapan. Ang disiplina pong kaakibat ng programang ito ang sa magtuturo sa kanila kung papaano lumangoy. Ang pakikilahok na 14 na batayang sektor sa pagkalap ng mga solusyon, ang inyong masusing pakikibalikat sa pamahalaan, ang sama-sama natin pagtahak sa tuwid na daan ay mga patunay na nariyan kayo palagi na hindi po ako nag-iisa. Ito naman ang nagtutulak sa atin.
upang lalo pa magporsigib para bigyan lunas sa lalong madaling panahon ang gutom at kahirapan. Makakaasa kayo na ang inyong lingkod kasama ang buong pwersa ng ating pamahalaan ay mananatiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa sambayanang Pilipino. Maging tanda nawa ang pagtitipong ito sa kandaan nating magkaisa ang maiparating ang kapitbisig nating panawagan at paninindigan upang akayin ang ating mga pinaka-nangangailangang kababayan palayo sa kahirapan. Napaghiwalay man ng libong mga pulo, muli natin patunayan na kaya ng Pilipino magbayanihan tungo sa landas ng pag-asensong walang maiiwan. Bago ko magtapos, marami hong pagkakataon ng ating nilalaan, lalo na sa pinakanangangailangan po sa ating lipunan. Pakiusap ko po. Sabi nga nung aking ama, no ako po'y bata pa, kaya kitang pagbuksan ng pintuan. Kung manatiling bukas ang pintuan, nasa inyong makamay na yan. Ang mga oportunidad na ipinagkakaalog po ng pamahalaan ngayon, sana po maipagkalupa natin bukas dahil nagtagumpay tayo sa simula't simula pa lang. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po.